Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinagtibay ang batas sa pangangalaga sa mga bata. Karagdagang insurance para sa pasahero ng mga pampubliko at pribadong sasakyan, iniutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Crime Prevention Act, pirmado na rin ni Pangulong Marcos Jr. Multa sa mga paglabag, ibinaba. Mas malawak na bentahan ng 20 pesos per kilong bigas sa Luzon. Sinimulan na. Department of Agriculture, layong ibenta ang mas murang bigas sa 55 kadiwa ng Pangulo Centers ngayong Hunyo. At mid-year bonus sa mga kawani ng pamahalaan, natanggap na. Ang dalawang batas, kabilang dito ang tungkol sa Early Childhood Care Development Systems Act o ang batas para sa pangangalaga sa mga bata at ang isang pang batas na mag-aamyenda sa Republic Act No. 11235 o ang Motorcycle Crime Prevention Act. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Gab Villegas ng PTV. Para lalo pang paigtingin ang pangangalaga sa mga batang Pilipino, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act No. 12199. Ito ang Early Childhood Care and Development System Act na titiyakin na palalakasin ang edukasyon, nutrisyon at proteksyon para sa mga bata mula pagkapanganak hanggang edad na 5. Layunin ng batas na mabigyan ng matibay na pundasyon ang mga bata sa early stage ng kanilang buhay. Ang ECCD Council ang mangunguna sa pag-aalaga sa mga batang wala pang 5 taon. Habang ang Department of Education naman ang mangangalaga sa mga nasa edad 5 hanggang 8. Bahagi rin ng batas ang serbisyo para sa mga bata na may kapansanan, intervention at inclusive education. Pinuri naman ng sponsor ng batas na si Senator Sherwin Gatchalian ang pagkakapasa nito. Nararapat lang daw na mabigyan pansin ang maagang yugto ng buhay ng mga bata dahil dito nakasalalay ang kakayanan nilang matuto. Ikinalugod naman ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 ang batas. Malaking tulong daw ang batas para mabawasan ang dropout rates at mapalakas ang literacy rate. Para naman sa kaayusan sa kalsada, nilagdaan din ng Pangulo ang bagong batas na nag-aamyenda sa Republic Act 11235 o Motorcycle Crime Prevention Act. Kailangan magawa ang transfer of ownership sa loob ng 20 araw sa mga bagong may-ari ng motorsiklo. Dapat din mai-report sa loob ng 5 araw ang pagbenta o disposition ng plaka. Binago rin ang multa para sa dealer sa dati at bagong may-ari. Mula sa dating 20,000 pesos hanggang 50,000 pesos na multa, ngayon ay 5,000 pesos na lang ang ipinataw para sa mga hindi agad makakalipat ng rehistro. Hindi na rin pwede ang kompiskasyon ng motorsiklo kung may maipakitang maayos na dokumento ang may-ari. Nakasaad din sa batas ang paggamit ng malaki, nababasa at color-coded na number plates para sa lahat ng motorsiklo. Ang mga mahuhuling walang plaka o hindi nababasa ang plaka ay papatawan ng multang hanggang 5,000 piso. Ang mga mahuhuling nagtatamper, gumagamit o nagbebenta ng pekeng plate number ay maaaring makulong ng 6 hanggang 2 taon na may kasamang multang hanggang 10,000 piso. Mula sa People's Television Network, Gab Villegas para sa Balitang Pambansa. Puspusan ang pagsisikap ng DOTR na isaayos ang mga kautusan sa sektor ng transportasyon. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya't bilang dagdag proteksyon sa mga driver at mga mananakay, insurance coverage, tataasan pa ng pamahalaan. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa. Kaliwat kanan ng mga aksidenteng kinasangkutan ng mga pampublikong sasakyan ngayong taon. Kasama na riyan ang tumoob na jeep sa Quezon City na kinamatay ng 2 pasahero at 16 ang sugatan. Naging madugo rin ang karambola sa STEX na kumuha sa 10 buhay ng 10 individual. Dahil sa nangyaring mga aksidente, sobrang pag-iingat ni Alvin. Kahit na pagod at puyat, hindi siya natutulog sa jeep papasok sa opisina. Todo kapit din siya sa mga handle ng sasakyan.
Parati po akong gising. Kung ano po yung dinadaan, natingin po kasi baka may lumagpas ka dun sa daan or may accident nga na mangyari. So dapat doble ingat. Ipinagutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Transportation ang mas mataas na insurance benefit sa mga biktima ng aksidente sa kalsada na sakay ng pampubliko at pribadong sasakyan. Ang insurance ay kasunduan kung saan ang isang tao o negosyo ay nagbabayad ng premium kapalit ng proteksyon laban sa posibleng panganib. Bigin-bigin na ng Pangulo na ang priority talaga natin yung safety ng ating mga pasahero. No, and nakita naman natin yung mga hindi magandang mga nangyari nung nakaraang linggo. May mga namatay, may mga malubhang nasaktan. So, ang insurance, napaka-importante niyan. And ang panawagan ng Pangulo, itaas ng todo ang insurance. Sa ilalim ng Passenger Personal Accident Insurance Policy, ang bawat sakay ng pampublikong sasakyan ay makatatanggap ng hanggang 400,000 piso sakaling mamatay dahil sa aksidente. Pero ang mga pasahero ng isang pribadong sasakyan hanggang 200,000 piso lang na paghahatian ng mga biktima ng aksidente. Itapat ang insurance sa pribado dun sa PUV. Tingin ko napakagandang idea po niyan. At yan po ang pipilitin nating magawa. At kakausapin natin ng LTO at utusan natin ng LTO at LTFRB na kailangan i-impose natin yan. No? Kasi lalo na ngayon na talagang kita natin sa dami ng mga aksidente. Target na ipatupad ng DOTR ang mas mataas na insurance coverage ngayong taon. Pero kailangan muna makipag-ugnayan sa mga operator ng mga pampublikong sasakyan para pag-usapan ang posibleng epekto sa kanilang negosyo o pasahe sa mga commuter. Siyempre, wala namang libre sa mundo. No? May kailangan magbayad ng mas mataas na premium ng insurance. Ngayon, titignan natin kung paano ang pwedeng gawin dyan. No? At ano ang mga regulasyon ng pwedeng ano. Pero ang sabi ng Pangulo, nag-agree tayo sa sinabi ng Pangulo, yan ang utos ng Pangulo, kaya gagawin natin. No? Bottom line dito, safety ng pasahero. Peace of mind ng pasahero. Peace of mind ng pamilya ng pasahero. Na pagkasya, sumakay sa bus, sa jeep, sa kahit anong public utility vehicle. Approved naman sa ilang PUV drivers ang pagtaas ng insurance ng mga pasahero. Naman yung sinasabi nila na todo for each ulo na nasa loob ng private vehicle, I think that's okay. Sobrang importante, bawat buhay na nasa loob ng vehicle is important. Pero para sa ibang pasahero, infrastruktura ang kailangan tutukan. Ang dapat nilang asikasuhin yung safety natin sa sa kalsada, hindi yung insurance. Kamukha nung nangyari sa Terminal 1. Ano bang nangyari doon? 'Di ba yung ang may problema doon? 'Di ba yung ang may problema doon hindi yung bowler. Mula sa PTV, Isaiah Mirafuentes, Balitang Pambansa. Pinaigting pa ng Pilipinas at ng Cambodia ang paglaban sa human trafficking at iba pang transnational crime alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na puksain ang mga sindikato na nagre-recruit at nananamantala. Ayon sa Malacanang, isang high-level dialogue ang ginawa ng Pilipinas at Cambodia na pinangunahan ng Interagency Council Against Trafficking at ng Department of Justice kasama ang Cambodian National Committee for Counter-Trafficking. Sumentro ang pagpupulong sa pagtitiyak ng seguridad sa mga border ng dalawang bansa at pagsisiguro sa kaligtasan ng mga Pilipino at Cambodian citizens. Nakatanggap na ng mid-year bonus sa mga kawani ng gobyerno simula nitong Mayo 15. Ayon sa Department of Budget and Management, ng mga kawani ng gobyerno. Ang natanggap na mid-year bonus ay katumbas ng isang buwang sweldo ng isang empleyado ng pamahalaan. Batay sa DBM Budget Circular, ibibigay ang mid-year bonus sa mga empleyadong nakapagsilbi ng hindi mula July 1 ng nakaraang taon hanggang May 15 sa kasalukuyang taon at dapat satisfactory ang performance rating sa nakaraang evaluation period. Tinagsa ng mga mamimili ang kadiwa ng Pangulo Kiosk sa Kamuning Public Market sa Quezon City na nagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas. Ang ilan sa kanila natuwa at nakabili sila ng murang bigas. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa.
Isang salo-salo ang inihanda ng Department of Agriculture sa formal na paglulunsad ng 20 bigas meron na program sa Metro Manila at sa mga karatig lugar. Ayon kay Aling Elenita, hindi na niya kailangan pang ihalo ang premium rice sa NFA rice. Ay, wala pong amoy, pero yung lasa, masarap po, taga malamuyot sa aming Ilocano, yung malambot. Uy, malambot. Malaking tulong aniya para sa katulad niyang senior citizen ang murang bigas. Mahalagang mahalaga para sa akin kasi wala naman po akong trabaho. Napakaswerte po namin ngayon at kami may tigba 20 pesos na nabigas. Malaking tipid po ito kasi ang binibili ko po talaga yung 45. Marami pong nagpapasalamat sa naisip nyo na maipatupad ang 20 pesos sa 1 kilo. 70 sako ng bigas ang inihanda ng DA para sa formal na paglunsad ng naturang programa. Walang humpay ang pagtatakal ng 20 pesos kada kilo na bigas dito sa Kadiwa Center sa Bureau of Animal Industry dahil sa dami ng tumatangkilik sa 20 bigas meron na program. 248,000 bags ang stocks ng NFA rice sa Metro Manila na nakalaan para sa programa. 32 na Kadiwa sites ang nagbebenta ng 20 pesos sa bigas sa Metro Manila at sa mga karatig lalawigan, habang 35,000 sacks ang dineliver sa Cebu. May mga orders na natanggap ang ahensya mula sa ibang lalawigan sa Visayas para sa 20 bigas meron na program. Target ng DA na palawakin pa ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas sa 50 hanggang 55 Kadiwa sites sa Hunyo, alinsunod sa bili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayong buwan ng Mayo ang Phase 1 ng programa, habang sa July naman ang Phase 2 para sa expansion of areas kasamang ilang rehiyon sa Mindanao. Ang utos din ni Presidente ay palawakin na rin to hanggang Mindanao for this year at maybe some parts of Visayas and Luzon. Pinipili namin ngayon kung ano yung mga lugar based on yung poverty incidence, yung pinakamatataas. Target namang masimula ng Phase 3 sa September. Nakikipag-ugnayan na ang DA sa tupad program ng Department of Labor and Employment para sa additional manpower upang matugunan ang inaasahang mataas na demand sa pagpapalawak ng programa. Maaaring mag-avail ang hanggang 30 kilong bigas kada buwan ang mga miyembro ng vulnerable sectors, kabilang ang benepisyaryo na 4Ps, senior citizens, may kapansanan at solo parent ang 20 pesos na bigas. Tiniyak naman ng Kagawaran ng Agrikultura na sapat ang supply ng bigas para sa dami ng demand. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Mula sa Philippine News Agency, plano ng Department of Agriculture na magtayo ng 55 kadiwa ng Pangulo Centers sa iba't ibang lugar sa bansa sa Hunyo para magbenta ng 20 pesos per kilo ng bigas. Bahagi pa rin ito ng Benteng Bigas Meron na program ng ahensya. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., karamihan ng mga kadiwa ng Pangulo ay itatayo sa Luzon. Una nang nagsagawa ng pilot test ng 20 pesos per kilo ng bigas sa Cebu. Bukod sa Cebu, umorder na rin ang mga local government units ng Siquijor, Southern Leyte at Bohol ng 20 pesos per kilo ng bigas. Plano rin ng DA na magtayo ng kadiwa ng Pangulo sa Mindanao. Walang patid ang pasasalamat ng mga mamimili sa Cebu sa pamahalaan dahil sa 20 pesos na bigas. Bukod sa mura, maganda pa ang kalidad ng bigas. Si Angeli Valiente ng Radyo Pilipinas Cebu para sa Balitang Pambansa. Matapos ang Hatol ng Bayan 2025, nadagdagan pa ang mga lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Cebu na nagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Dito sa Toledo City Sports Complex, maaga pa lang ay dagsa na ang mga residente na naghihintay para makabili ng murang bigas. Isa na rito ang 83 anyos na si Lola Natividad na lubos ang pasasalamat sa pamahalaan. Maura man pagkaon po sa kuwan. Wa may baho. Nauyo na sa dinyo. Maura po. Pasalamat ko nga na 20 bugat kaya aron maka-ginhawa ang mga bigas namang pobre. Si Ate Charity naman na 4-piece beneficiary na nawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing araw-araw ang bentahan ng 20 pesos na bigas para makatipid sa gastusin. Sobrang laking tulong po ito, ma'am. Maraming salamat po tayo PBBM po. Sana po ma'am, araw-arawin niya po yung makabili po kami yung mga mahihirap. At dahil karamihan sa mga bumibili ay senior citizens, may paalala ang mga LGU.
yung mga senior citizens, kailangan po magdala sila ng accompany nila para kasi magla-line kasi yung mga magpa-purchase. So they need to have their own or relative na mag-accompany nila dito. Mula sa PBS Radyo Pilipinas Cebu, Angeli Valiente, Balitang Pambansa. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga miyembro ng kanyang gabinete na bilisan ang mga programa at proyekto na pakikinabangan ng taong bayan. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Pinagdodouble time ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga miyembro ng gabinete sa gitna ng pagnanais nitong tapusin ang mga nakalinyang proyekto at programa para sa mga Pilipino. Sa panayam sa Malacanang, sinabi ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon na nag-usap na sila ukol dito ng kanyang mga kapwa cabinet members. Sumentro kaugnay nito sa kanilang pag-uusap sa kung anong mga priority projects ng pamahalaan ang kailangang paspasan. Kahapon ay nagpatawag ng pulong ang Pangulo sa Malacanang kung saan ay present sina Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, DILG Secretary John V. Cremulya, DSWD Secretary Rex Gatchalian, ganoon din naman si Education Secretary Sani Angara. Sa kabilang dakoy, nagpadala naman ang kanilang representative ang ilang miyembro ng gabinete na hindi nakadalo sa meeting gaya ng kinatawan mula sa Department of Health, Department of Trade and Industry at Department of Information and Communication Technology o DICT. Kaya nasabi ng Pangulo, bilisan natin ang mga kailangan natin gawin para sa mga kababayan natin. So, nag-meeting ang ibang mga cabinet members para pag-usapan kung anong mga programang priority na kailangan bilisan pa natin. Samantala, napag-usapan din aniya sa pulong ang patungkol sa road safety na dito ay kasama ang pagtataas para sa insurance ng mga pasahero ng private at public utility vehicles base na din sa kautusan ni Pangulong Marcos. Sinabi ng kalihim na kailangan na talagang maipatupad ang nasabing hakbang at kanyang kakausapin ukol dito ang LTO at LTFRB. Ang nais aniya ng Chief Executive, maitaas ng todo ang insurance para na rin sa proteksyon at kaligtasan ng mga pasahero ng pampubliko at pribadong mga sasakyan. Ang panawagan ng Pangulo, itaas ng todo ang insurance. Pagkakagam ko, itapat ang insurance sa pribado dun sa PUV. Tingin ko napakagandang idea po niyan. Yan po ang pipilitin natin magawa. At kakausapin natin ang LTO at utusan natin ang LTO at LTFRB na kailangan i-post natin. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Inaasahang maipoproklama na ng COMELEC bukas, Sabado, ang mga nanalong senador at party list basta't naipadala sa tamang oras ang mga Certificate of Canvass. Si Luisa Erispe ng PTV sa Balitang Pambansa. Inilabas na ng National Board of Canvassers ang pinal na tali ng boto para sa mga nanalong senador at party list organization. Ang mga canvass votes ang basihan para makapagproklama ng mga panalo. Ang laging basihan ng proclamation ay ang canvass. Sana po maunawaan natin sa batas natin, ang pinagawang basihan ay canvass. Hindi po pinagbabasihan yung mga ibang issues na nasa baba. Base sa inalabas na National Certificate of Canvass para sa senatorial candidates, nangunguna pa rin si incumbent Senator Christopher Bongo. Sinundan siya ni Bam Aquino, Ronald Bato de la Rosa, Erwin Tulfo at Kiko Panghilinan. Pasok din sa Magic 12 sina Rodante Marcoleta, Ping Lacson, Vicente Soto, Pia Cayetano, Camille Villar, Lito Lapid at Amy Marcos. Nasa 13 to 15th rank naman si Ben Tulfo, Bong Revilla at Abby Binay. Dadaan pa sa audit ito pero sinabi ng National Board of Canvassers na tuloy na ang proklamasyon sa Sabado ng hapon. Umabot naman sa 82.2% ang opisyal na voter turnout ngayong Hatol ng Bayan 2025. Ito na ang pinakamataas na porsyento ng bumoto sa lahat ng midterm elections sa bansa. This is the first time, again, in our history that we registered an 82.2% voters turnout, the highest in a midterm elections. And surely, therefore, it only means to say that the Filipino people had trusted the entire process. They wanted to their votes be counted and their voice be heard. And that's very, very important on the part of the Commission on Election and on the part of the National Board of Canvassers. Nagpasalamat naman ang election lawyers sa naging maayos at mapagkakatiwalaang canvassing para sa halalan. Maraming nagsasabi
dagdag bawas, wala pong dagdag bawas na nangyari. At kung nais po mapatunayan ninyo yan, dapat hintayin po natin yung random manual audit. Yun siguro ang dapat nilang pakatandaan. But in so far as election lawyers are concerned, we know that the voting went smoothly and that the canvassing has canvassed all the votes and not a single vote was missed and no single voter has been disenfranchised. Hindi pa naman sigurado kung makakapagproklama na rin sa linggong ito ng mga mananalong party list. Mula sa PTV, Luisa Erispe para sa Balitang Pambansa. Huling file mula sa transmission ng COMELEC, natanggap na ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Ang detalye sa report ni Rod Lagusad ng PTV para sa Balitang Pambansa. Natanggap na ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB ang huling file mula sa transmission ng COMELEC. Ibig sabihin nito, tapos na ang transmission para sa may mga transparency server gaya ng PPCRV. Sa natanggap na transmitted election returns ng PPCRB sa transparency server nito, nakatanggap ito ng mula sa 92,808 na mga presinto sa bansa o 99.12%. Dahil dito, ayon kay PPCRB Executive Director Jude Liao, tinapos na ng PPCRB ang operasyon nito sa Data Center 3 ng COMELEC sa Makati City. Pagdating sa natanggap na file ng PPCRB, hindi kagaya ng mga file na una nang natanggap na paunti-unti na lang, malakian niya ang file na kanilang natanggap bandang 2:41 PM kahapon, kung kaya kinailangan pang iproseso ito. Samantala, iniintay pa ng PPCRB ang mas malalim na paliwanag ng COMELEC. Ito ay matapos magkaroon ng mislabeling sa website nito. We want to understand specifically, di ba, ano ba yung, for Dumaguete's example, ano ba yung 956 na number na yun? So if we say mislabeled, what is that? If there's a breakdown to that, if there's a tagging to that, then we hope to get that. Una nang sinabi ni PPCRB spokesperson Ana Singson na obserba ng kanilang mga volunteer na mas mataas pa ang naikas o naboto kumpara sa bilang ng mga rehistradong botante o maging sa aktual na bilang ng mga bumoto sa ilang lugar sa website ng COMELEC. Particular itong nakita ng PPCRV sa Zamboanga City at Dumaguete City. Ayon kay Singsong, una na sila nakipag-ugnayan sa COMELEC kaugnay nito. They said that it was mislabeled. It was mislabeled. Now, apparently the data that was pointed for that particular cell was not the data supposed to be for that cell. So we just want to understand a little bit more about that mislabeling, please. And we're doing this so that there can be no cloud of doubt. We know that happens, so we understand. But we would like explanation, a little more explanation, please. Sa bahagi naman ng COMELEC, Yung po ay May 12 ng gabi. Nagkaroon ng immediate correction dahil nga sa nagkaroon ng kalituan doon. Kung napansin niyo po on the same May 12, ang pinapakita na nila ay May 15. Yung May 15, parehas yung bilang na. Hindi po ba? So yun po yung sinasabi natin. In fact, properly discussed na po yan with PPCRB. Ayon sa PPCRB, naitama na ito ng kanilang tingnan ng website ng COMELEC kahapon. Tiwala naman ng PPCRB na kanilang makukumpara ito sa kanilang ginagawang audit sa physical election returns. Samantala, sa huling update ng PPCRB, nasa 18,996 election returns o 20.36% na ang natanggap ng kanilang command center na mula sa National Capital Region at ilang bahagi ng Luzon. Inaasahan naman nila na susundan ito ng mga paparating na ER mula sa Cebu, Iloilo at Eastern Visayas. Habang pagdating sa Mindanao ay kanila pang kinokolekta ang lahat bago dali ng sabay-sabay sa Maynila. Matapos ang 24-hour operation ng kanilang command center sa mga nakarang araw, simula ngayong araw mula 9 AM hanggang 9 PM na lang ang kanilang magiging operasyon. Kaugnay nito, patuloy ang kanilang panawagan sa mga karagdagang mga volunteer para sa kanilang isinasagawang unofficial parallel count. Mula sa PTV Manila, Rod Lagusad, Balitang Pambansa. Mula pa rin sa Philippine News Agency, nagbigay ang Department of Social Welfare and Development ng 10.8 milyong pisong tulong pinansyal sa mahigit 1,000 pamilyang naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros Occidental. Bawat benepisyaryo ay binigyan ng tig 5,775 sa ilalim ng Emergency Cash Assistance. Kabilang sa mga nabigyan ng ayuda ay ang mga benepisyaryo sa La Castellana, La Carlota City at Bago
Cebu City. Ayon kay DSWD Western Visayas Director Arwin Razo, bukod sa mga family food packs, kailangan nilang bigyan ng pera ang mga residenteng naapektuhan ng pag-aalburuto ng bulkan upang mabili naman nila ang iba pa nilang pangangailangan. Inilabas na ng Department of Transportation ang notice of termination laban sa BF Corporation at Foresight Development and Surveying Company dahil sa pagkakaantala ng proyekto ng pamahalaan. Ang detalye sa balitang pambansa ni Bernard Ferrer ng PTV Live. Naomi, ilang proyekto ang formal na iti-turn over ng Metropolitan Manila Development Authority MMDA sa pamahalaang bayan ng Pateros ngayong araw. Bagi pa rin ito ng pagbibigay ng serbisyo publiko ng ahensya sa publiko, lalo na sa mga proyektong direkta nitong mapapakinabangan. Paunahan ni MMDA Chairman Romando Don Artes ngayong umaga ang inauguration ceremony ng Pateros Sound Plaza at ang improvement ng municipal ground. Gayun din ang inaugurasyon ng renovation at improvement ng Pateros Elementary School Multipurpose Hall. Bagay ito ng patuloy na pagbibigay ng serbisyo publiko ng ahensya, lalo na sa mga proyektong may direktang benepisyo sa mga mamamayan. Dadalo sa programa ang mga lokal na opisyal ng bayan. Samantala, naglabas na ng notice of termination ang Department of Transportation o DOTR laban sa BF Corporation at Foresight Development and Surveying Company Consortium, ang kontraktor ng Common Station Project na sa labis sa pagkantala ng nasabing proyekto. Ang hakbang na ito ay kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mabilisan at tapusin na ang matagal nang inaantabayan ng Common Station na sinimulan pa noong 2009. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, matagal nang dapat napakapapakinabangan ng publiko ang Common Station kung hindi lamang ito naantala. Layunin sana ng proyekto ng pagdugtungin ng LRT1, MRT3 at MRT7 upang mas mapadali ang pagsakay ng mga pasahero. Kumpiyansa naman sa Secretary Dizon na agad nang masisimulan muli ang konstruksyon ng Transit Train Hub upang mapabilis ang proseso sa ilalim ng bagong Government Procurement Act o PPP Code. Samantala, may libreng sakay ang MRT3 sa mga delegado ng 46 Asia Pacific Dental Congress at 116 PDA Annual Convention and Scientific Meeting hanggang ngayong Biyernes, May 16. Alinsunod ito sa layunin ni Pangulong Marcos Jr. na suportahan ang sektor ng kalusugan na may malaking ambag sa ating lipunan. Maaring ma-avail ang lahat ng delegado ang aktibidad na ito o ang libreng sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Naomi, sa ilang sandali lamang ay magsisimula na ang programa. Nakita na nating dumating sa venue o dito lamang sa municipal ground ng ilang opisyal ng bayan. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Bernard Ferrer ng PTV. Umabot na sa 11 LGU sa Negros Occidental ang apektado ng ashfall sa huling pagsabog ng Kanloon noong May 13. Si Easter Andozo ng PIA Western Visayas para sa Balitang Pambansa. Umabot na sa 11 LGU sa Negros Occidental ang apektado ng ashfall sa huling pagsabog ng Kanloon noong Mayo 13. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Emergency Operations Center, umabot na ang ashfall at amoy ng asupre sa mga bayan ng La Carlota, Bago, San Carlos, La Castellana, Murcia, San Enrique, Valladolid, Pontevedra, Hinigaran at Binalbagan kasama ang highly populated, highly urbanized city ng Bacolod. Sa Bago City, lahat ng mga barangay nito ay nakaranas ng pagpatak ng abo at amoy asupre, samantalang 11 barangays naman sa La Carlota at 9 sa La Castellana. Tulong-tulong naman ang mga mamamayan, mga ahensya ng pamahalaan at volunteer groups sa paglilinis ng daan upang matanggal ang mga abo. Kasunod ng muling pagputok ng Kanlaon, pinaalahanan ng publiko, lalo na sa mga lugar na apektado ng ashfall, sa paggamit ng face mask o iba pang alternatibo upang takpan ang ilong at bibig para maiwasan ang direktang pagkalanghap ng abo, lalo na sa may mga hika at iba pang sakit sa baga. Paalala naman ng Office of Civil Defense, pagkatapos ng ashfall ay linisin ang natipong abo sa bubong ng bahay upang maiwasan ang pagkahulog nito. Pagkatapos ay hugasan ng tubig ang bubong. Ilayo ang mga natipong abo sa daluyan ng tubig para maiwasan ang bara.
Pakuluan ang tubig bago ito inumin, lalo na kung na-expose ito sa abo. Hugasan din ang mga halaman at gulay bago ito kainin o lutuin. Punasan ang mga gamit at siguraduhin may takip ang ilong habang naglilinis. Mula sa PIA Western Visayas, Esther Andoza para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat po sa pagsama sa amin araw-araw sa bawat umaga. Pansamantala po munang hindi ninyo mapapanood ang ating programa sa mga susunod na araw, pero asahan ninyo ang patuloy na paghahatid ng mga balita sa mas pinalakas sa programa mula sa Integrated State Media para sa bayan. Muli, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office, mula sa PTV, ako si Naomi Tiburcio. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita. Ito ang Balitang Pambansa.